Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my podcast channel. Don't forget to share, to like, to follow, and to subscribe. So, ang susunod na tanong ay ating pag-uusapan mula sa kapatid natin na nagtanong. Sabi niya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, may katanungan po ako tungkol sa paggawa ng kasalanan at pagsuway sa Allah. Halimbawa po, kung ang isang tao ay alam na ang isang gawain ay bawal o kasalanan sa Islam, ngunit nagawa pa rin niya ito dahil sa matinding emosyon o galit. Bukod dito, sa sandaling siya ay nagagalit, nasasabi pa niya na gagawin ko ito kahit alam niyang mali, at pagkatapos ay nagsisisi at nagsasabing siya ay magsisisi o magtutuwid o magtatawba. Ano po ang hatol sa ganitong sitwasyon ayon sa Quran at Sunnah at sa paliwanag ng mga ulama? Jazakallahu khairan po. Mashallah. Okay, so let's talk about it. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kapatid. Barakallahu fiik kapatid, no, sa iyong katanungan. So ang iyong tanong ay may kaugnayan sa isang napakahalagang usapin, no? Ang epekto ng galit o ghadab sa paggawa ng kasalanan at ang katayuan ng isang taong nagkakasala habang alam niyang ito ay mali. Na kung kaya, paano kung alam mong kasalanan ang isang gawain, ngunit ginawa mo pa rin dahil sa matinding galit o emosyon? Hindi ka nagbigay ng specific na halimbawa, no? So, ang pangunahing prinsipyo pagdating sa bagay na ito sa Islam, kapatid, ang isang Muslim ay maaaring magkasala dahil sa kahinaan, pagnanasa, galit o emosyon. Ang paggawa ng kasalanan ay hindi otomatikong naglalabas sa tao sa Islam hanggat hindi niya ito itinuturing na halal o hindi niya itinatanggi ang pagbabawal nito. Ang masamang gawain ay natiling kasalanan kahit ginawa dahil sa galit, ngunit ang antas ng pananagutan ay maaaring maapektuhan depende sa kalagayan ng isip ng tao. Alam niyo ba na ang mayroong panganib ng sadyang paggawa ng kasalanan? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah As-Sad, وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. No? Ibig sabihin, at huwag mong sundin ang pagnanasa, ang hawa, sapagkat ililigaw ka nito mula sa landas ng Allah. Kapag alam ng isang tao na ang isang gawain ay haram at sinasadya niya itong gawin dahil sa galit o emosyon, siya ay nagkakasala at nangangailangan ng tauba. Ang tao ay maaaring magkasala ngunit hindi na mawala ng pag-asa. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Az-Zumar, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Sabihin mo, o Muhammad, o aking mga alipin na nagmalabis laban sa kanilang mga sarili, huwag kayong mawala ng pag-asa sa awa ng Allah. Kaya ang isang Muslim na nagkasala dahil sa galit ay hindi dapat mawala ng pag-asa, bagkus agad na bumalik sa Allah sa pamamagitan ng taus-pusong pagsisisi. Okay? Ang galit ay hindi palaging dahilan ng pagkawala ng pananagutan. Mayroong tatlong antas ng galit na binanggit ng mga ulama. Una, karaniwang galit. Ito yung normal na galit. Ito ang galit na nararamdaman ng tao, ngunit alam pa rin niya ang kanyang sinasabi at ginagawa. Sa ganitong kalagayan, ganap pa rin siyang mananagot sa kanyang mga salita at gawa. Pangalawa, matinding galit. Ang tao ay halos mawalan ng kontrol, ngunit may natitirang pangunawa sa kanyang ginagawa. May pagkakaiba ng opinyon ng mga fuqaha sa ilang detalye, ngunit sa pangkalahatan ay nanatili pa rin ang pananagutan. Pangatlo, yung sukdulang galit. Ang galit ay umabot sa puntong parang nawala na siya ng ulirat at hindi na niya alam ang kanyang sinasabi o ginagawa. Sa ganitong kalagayan, maaaring hindi siya managot sa ilang salita o aksyon sapagkat nawala na siya ng sapat na kamalayan. Si Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ay nagpaliwanag na ang karaniwang galit ay hindi nag-aalis ng pananagutan sapagkat alam pa rin ng tao ang kanyang ginagawa.
Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah nagsabi, ang isang taong gumagawa ng kasalanan habang alam niyang ito ay kasalanan ay may pananagutan, kahit pa ang pag nagtulak sa kanya ay galit o pagnanasa. Paano kung sinasabi niyang gagawin ko ito kahit alam kong mali? Magsisisi naman ako pagkatapos. Ito usually yung mga principle ng ilan sa mga kapatid natin. Ito ay isang napakadelikadong pag-iisip, no, at pangangatwiran, no, at kumbaga ay kanyang hangarin, no, sapagkat ang tunay na tauba ay nangangailangan ng pagtigil sa kasalanan, pagsisisi sa nagawa, matibay na pasyang huwag nang balikan ito. Kapag ang tao ay nagpaplanong magkasala habang umaasa lamang na magsisisi pagkatapos, siya ay naglalaro sa awa ng Allah at inilalagay ang sarili sa malaking panganib. Sinabi ng Allah sa Surah An-Nisa, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. Hindi para sa mga patuloy na gumagawa ng kasamaan ang tauba hanggang sa dumating sa kanila ang kamatayan, saka lamang sasabihin, ngayon ako nagsisisi. So ano ang dapat gawin kapag nakagalit? Ang Propeta sallallahu ay nagbigay ng mga lunas laban sa galit. Una, manahimik. Sa hadith Imam Ahmad bin Hanbal, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Kapag nagalit ang isa sa inyo ay manahimik siya. Pangalawa, humingi ng protection sa Allah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim, no? Pangatlo ay magwudu, sapagkat ang galit ay mula sa impluwensya ng syaitan at ang tubig ay tumutulong upang humupa ito. You know? So bilang buod sa mga nabanggit natin, kapatid, no? Kasalanan pa rin ba kung ginawa dahil sa galit? Ang sagot ay oo, kung alam pa rin niya ang kanyang ginagawa. Nawawala ba ang pananagutan dahil sa emosyon? Hindi sa karaniwang galit. Pwede bang umasa na lang sa tauba pagkatapos magkasala? Ang sagot, hindi ito tanggap, hindi ito tamang pag-iisip at napakadelikado. At tatanggapin ba ang tauba kung nagsisi ng tapat? Ang sagot ay oo. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tumatanggap ng tapat na pagsisisi. Ano ang dapat gawin kapag galit? No? Ang sagot ay manahimik, mag-isti'adha, magwudu at umiwas sa paggawa ng desisyon. So, ang tunay na lakas, kapatid, sa Islam ay hindi ang kakayahang gumanti kapag galit, kundi ang kakayahang pigilan ang sarili. Sinabi ng Propeta sallam, "Laysa ash-shadidu bis-sur'ah, innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Muttafaqun alayh. Ang tunay na malakas ay hindi ang mahusay makipagbuno, kundi ang taong nakakontrol sa kanyang sarili kapag siya ay nakagalit. Kaya kung ang isang tao ay nagkasala dahil sa galit, ang kanyang tungkulin ay ang agarang tauba, paghingi ng tawad sa Allah at pagsisikap na huwag nang balikan ang kasalanan. Ang pinto ng awa ng Allah ay bukas hanggat hindi dumarating ang kamatayan. Hopefully ay meron kang natutunan, inshallah subhanahu wa ta'ala, kapatid, no? Allahu a'lam bisawab. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.